Si Mon Gualvez, ang reporter ng TV5 is on the line, linya no? Yeah, to talk about yung 66 na inaprubahan so far na central candidates for the 2025 elections. Mon, what do you have for us? Hi, Mon. Mon, Ayami, Bok, and Ronald. Hi, Mon. Out of 183 senatorial aspirants, 66 nga yung inaprubahan ng COMELEC na qualified technically to be a candidate for the incoming or upcoming midterm elections. This is based on the recommendation of their law department. Ang sabi ni Chairman Garcia, these candidates, these 66 candidates are technically can be classified or can be included sa mga maiimprentang balota sa darating na halalan, except kung may mga maghahain sa kanila ng ibang petitions tulad ng disqualification or cancellation of their certificate of candidacy. Kasi itong 66 dito, lumabas ito due to the motu proprio yung ginawa ng COMELEC dahil wala naman nag-file Wala naman nag-file for nuisance or to declare a certain candidate as nuisance dito sa mga senatorial. So itong 66, binase nila ito sa mga political background, kung may kakayahan nga ba itong makapangampanya, kung meron ba itong certain supporter, at saka kung ito ba ay may record na before na nadeklara ng nuisance. Some of these factors were considered in including these candidates na maging official part nga no ng senatorial aspirants for the upcoming elections. Ang sabi ni Chairman Garcia, they did not include the factor of poverty or yung kahirapan dito sa mga naturang kandidato, bagay na matagal nang niresolve na rin naman ng Supreme Court. na Korte Suprema. Yes, Supreme Court. Now, talagang very controversial kasi isa rin sa mga inaprubahan ng COMELEC ay itong senatorial bid ng controversial na religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Bagamat may kinakaharap na kaso sa Korte, si Kibuloy wala pa naman siyang pinal na hatol sa kanya. Kaya naman, according to the COMELEC, maaari pa rin naman siyang tumakbo. At yung about sa political party na nag-include kay ni Pastor Kibuloy, babagsak kasi ito sa magiging independent lamang siya. Kung sakasakaling may dalawang partido or may magkabilang partido na nag-file, kung may nagbawi, kung meron bang nagsasama sa kanya sa isang faksyon, so ang magiging resolution daw ng COMELEC dito is magiging independent and still he can still run or he can still be a candidate for the upcoming election. So pipilitin ng COMELEC na matapos itong mga nuisance candidates ma-resolve kasi yung 117 remaining, for now, they are not yet considered as nuisance pero iraraffle na sa dalawang division ng COMELEC yung mga hearings para sa kanila application for them to prove that they are not nuisance or hindi sila panggulo sa darating na eleksyon. At pipilitin nga doon ng COMELEC na matapos before the end of November itong mga nuisance candidates para makapagsimula na sila makapag-imprenta this coming December or latter part of the December. Mon, ang tanong ko sa iyo ay kamusta yung halimbawa si Mark Gamboa, yung one of the first vloggers na nag-file ng candidacy for the Senate dahil yung kanilang makinarya ay hindi yung traditional na makinarya. Ang makinarya nila ay yung kanilang mga followers sa social media. Yan ba ay fina-factor in dito sa disqualification? Paano? So far, hindi siya kasama sa listahan Actually, kasama siya. Kasama siya? Si Mark Gamboa. Good. Oo, pasok si Mark Gamboa sa 6 Kasi tama ka, Ronald, no, nang binanggit, one of the considerations or factors na kinonsider talaga ng COMELEC is yung meron ba itong mga supporters na maaaring sumuporta sa kanya ng candidacy niya sa bansa, no? So, yung isa yun sa mga tinignan nila na maaaring maging paraan, hindi nga naman daw kumbaga kakailanganin ng pondo, kung kakayanin naman ng social media or ng online platform, pwede daw makonsider na makatakbo. No? So yung supporters. So Mark Gamboa is one of the 66 candidates or aspirants rather na sinama nga ng COMELEC. Yan yung first time na may vlogger ka na tumatakbo as senator. Bok, okay sa tanong lang. Meron bang technical May technical support ba dyan ng COMELEC? Kasi alam naman natin kapag online, yung mga support na yan, pwede nga na yan Hindi mo ma-verify yan kung isang tao ang nagla-like sa'yo, nakatakot-takot. I mean, we've had that experience before sa ibang certain writers and certain vloggers
Meron ba silang ganyang kinukonsulta kung sakasakali? Yes, Ami, actually, matagal na sinasabi din ng COMELEC na they want to control itong mga online campaigning or online platform na gagawin nga ng mga candidates, no? Or ng mga aspirants. So technically, we will just need to follow it up to the COMELEC kung anong update doon sa sinasabi nila na dapat ma-register ng mga kandidato yung kanilang mga official accounts. Kasi nga, kapag hindi kasama sa listahan ng mga official na ni-register nila ng mga accounts nila or pages nila, technically pwede pwede itong i-contest ng other candidates, no? Yeah. Lalo kung nagpapakalat nga ng mga fake news, ng mga mga mapanlinlang na information, kasama yan sa mga nauna nang sinabi ng COMELEC in the previous months na kanilang tututukan din due to the advancement talaga ng technology at saka influence ngayon ng social media. Okay. Saka yung sinasabi nilang hindi ikinoconsider yung income para ka-declare na nuisance. Kung pobre ka, paano mong popondohan yung kampanya mo, hindi ba? Kahit seryoso kang kandidato, tapos hindi ka naman tech-savvy na you can log in online at makakakuha ka ng mga supporter para patunayan. Paano yan? Di ba medyo komplikado rin, di ba? Oo, actually medyo complicated on that part, pero ang sinasabi ng COMELEC kanina talagang in-include nila kahit yung mga masasabi nating hindi ganun yung kakayahan na makapagpondo ng kanilang kampanya. He mentioned, Chairman Garcia mentioned a certain candidate, Leandro Verceles. Ito yata yung mangingisda na magsaysay awardee kung di ako nagkakamali. So, yes, ito ay nasama, no? Nasama siya sa listahan at talagang pinagbigyan nga rin ng COMELEC just to prove daw na hindi hadlang yung kahirapan sa mga pwede nilang tamang kandidato. May nationwide organization yan pakisama. So, hindi yan nuisance si Verceles. Hindi lang dahil nanalo siya ng Magsaysay Awardee, kundi may nationwide organization siya. Halimbawa, yung Kaliwa Dam, yung mga indigenous peoples doon, mga kasama yon ni Verceles. Yung mga nagmarcha from Sumilao na mga magsasaka hanggang Manila, kasama yon ni Verceles. So, kanyan, medyo matagal na yung may nationwide organization. Okay. Saka parang, I think, he is also a former governor, di ba? Hindi. Ibang Verceles yun po. Iba yun. Iba ba yun? Ibang Verceles yun. Ito, kanto. Karaniwang kanto. Karaniwang mangingisda. Nanalo ng Magsaysay Award dahil sa... Nanalo siya dahil sa... Nanalo yan dahil sa protection ng mga ng mga kawayan, mga mangrove forest. Okay. Tama. Yun nga yung binanggit ni Chairman Garcia. Pero kasi Governor Leandro Verceles naman yung isa Leandro din siya, yung isa. Iba yan. Junior. Pero iba nga naman yun. Tama. Sorry. Boy pa ba yun? Si Verceles? Teka, Simon, pakulan natin.